Ang mga kalangan ay naghanap ng katulungan upang magiging ganap ito sa buhay ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay palaging tumutulong sa mga pagmamahalan at puhunan. Ang kasalanan ay bunga ng pagkukulang ng pananampalataya. Ang kasalanan ay bunga ng pagkukulang ng pagmamahalan mabuti. Kaya nagdudulot ito ng kamatayan sa buhay ng tao. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay palaging puno-puno ng pag-asa at puno-puno ng kalakasan upang patuloy na malihayag sa ating lahat ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay ng tao. Ang ikalimang wika ng Panginoon Jesucristo ay bibigyan sa ating ng buhay at pagbibigay ng ating kapatid na si Bibiling Bipul Katrina Leno. Habang ang kalabang tao ay walang patumanggang ginagawa sa kamayapaan ni Jesus, hindi niya mapipila magkibig ang kanyang mga balikat, magtipong ng kanyang bibig, magpawis ng walang hintay, at lumuha at dala ng pag-ibig. Sa matagal na oras ay nakapakaw si Jesus sa krus. Ang ulo niya ay walapat sa pagtuto, maging ang kanyang malalalim na sugat. Siya ay walang likat na namamawis, dala ng sakit at nakakapasang araw. Habang ang kanyang hinga, sumigaw si Jesus, "Ako ay nauuhaw." Nang marinig ito ng mga sundalo, ang isa sa kanila ay kumuha ng esponja at isinawsaw sa maasim na alak na may mira. Ang mira ay isang mapait na likido pinahada sa pabango upang gamitin pangungkal sa mga patay. Ito ay inibigay nila sa dulo ng sibat at ipinasiksik kay Jesus. Ngunit ito ay kaniyang kinamihan. Siguro ay iniisip nilang mamatay na agad si Jesus upang di na mag-usa pa sa hirap at sakit na kanyang dinaranas. Kaya ibinigay nila ito sa kanya upang humili. Juan Kabanata 11, talata 28. Alam ni Jesus na tapos na ang kanyang misyon at upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Ako ay nauuhaw." Ngunit, sa tubig nga ba nauuhaw si Jesus? Paano pa niya kakailanganin ang tubig kung siya mismo ay may kakayahan na lumikha nito? Nakasaad sa Juan Kabanata 1, talata 3, na siya ang dahilan ng lahat ng nilikha at kasama dito ang lahat ng tubig sa buong daigdig. Paano niya kakailanganin ang tubig kung nakaya niya magpainom ng tubig ng buhay na ayon sa kanyang sinumang uminom nito ay maging daloy ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. At kung nakakuha siya ng isang himala sa isang kasalan sa Cana at Galilea na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Kayang tiisin ni Jesus ang kahirapan sa krus. Kayang tiisin ni Jesus ang uhaw at sakit para sa atin dahil mahal niya tayo. Maaaring nauuhaw ang Diyos sa kaginhawahan at ninanais niya maligsan ang kanyang paghihirap sa krus. O di kaya uhaw din ang Diyos na makasama ng muli ang kanyang Ama sa langit. Ngunit may mas malalim pang kahulugan ang tinulang ito ni Jesus. Hindi nauuhaw ang Diyos sa tubig, kundi sa aspetong espiritual. Nauuhaw siya kaysa atin sa pagtanggap ng mga tao sa Kanya. Si Jesus ay hindi kinilala ng mga Hudyo bilang anak ng Diyos at pinagbintangan ng kalabas-tanganan. Ang kanyang alagad ay pinagkamalo siya at maging ang mga taga-suporta niya ay tumalikod sa Kanya. Kung paano noon siya ay binati ng malalakas na sigaw na Hosana, purihin ang Haring David na pumapalito sa pangalan ng Panginoon. Ganon din nila kinutya, pinalipusta, at pinamutian ang Panginoon nung siya ay pinagpasan ng mabigat na krus. Pangalawa,
pagkakilala. Minsan ang pinagdudahan ng kapangyarihan ni Jesus. Maging si Pedro ay tinanggi siya ng mga 3 beses. Maging tayo minsan ay hindi na makikilala ang Diyos sapagkat hindi na natin siya binibigyan ng pansin. Ang ating atensyon ay mas nakatuon sa makabunong bagay, kung kaya't minsan ay nakalilimutan na natin dumalangin at tumawag sa Kanya. Nakakalimutan na natin na may Diyos na handa tayong tulungan sa ating kinakaharap na problema at may Diyos na handang gabayan tayo sa araw-araw. Pangatlo, nauuhaw ang Diyos sa ating pagdalima. Nakasulat sa Lucas, Kabanata 6, talata 46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong sumukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumagso ang tubig, hindi na tinag ang bahay ay tinayo sapagkat matibay ang pundasyon. Ngunit ang makikinig naman sa aking mga salita at hindi tumutupad ito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Nang bumaha at bumagso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Isa itong nagpapakita na kahit naniniwala tayo sa salita ng Diyos, minsan ay nahihirapan tayo sa buhay ito. Dahil bilang tao, minsan mahirap sa atin ang magpakabuti. Mabilis tayong matukso sa mga bagay na nakapaligid sa atin. May mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay kumikilos ng hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Tayo ay nakakagawa ng masama sa ating kapwa na nagtulad ng ating pagkakasilasila. Minsan ay nasasakripisyo din natin ang ating oras para sa Diyos dahil sa ibang bagay. At higit sa lahat, nauuhaw ang Diyos sa pagmamahal. Si Jesus ay minsan ang tineredor ng isa sa kanyang halaga na si Judas. Mas masakit ang pagkakalalo kapag ang nagtataksil ay nakatanggap ng marami mula sa kanyang nais ipagkalalo. Ang puso ng Diyos ay nagpahayag ng banal na pagkauhaw. Pagkauhaw niya sa iyo at sa akin. Nauuhaw ang Diyos sa pag-ibig ng tao. Si Kristo na hindi lamang tao, kundi Diyos din, ay nagsalita sa mga salita ng tao na mga katotohanan ng Diyos na nalalaman natin sa pamamagitan lamang ng mga salita at kilos na ating nauunawaan. Paano ba natin ay ipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Maaaring sa pamamagitan ng pagsimba, pagdinilay, pagseserbisyo, pagdarasal at pagbasa ng Biblia. Ngunit saan ba tayo nagkukulang? Tayo ay tinimbang, ngunit kulang. Nakasaad sa Mateo, Kabanata 25, talata 45. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Kung hindi natin iniibig ang ating kapwa, masasabi ba natin na iniibig natin ang Diyos? Kung naninira at nakuhusga tayo ng kapwa natin, masasabi ba natin na tayo ay kawangis niya? Kung nagmamali tayo at nangaapak ng kapwa Kristiyano, masasabi ba natin mahal natin ang Diyos? Sinasabi sa banal na kautusan, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Nais ipahiwatig ito na kung paano mo ibigin ang Diyos at ang iyong sarili, ganun mo din dapat ibigin ang iyong kapwa-tao. Dapat manatili ang respeto at pakikipagkapwa sa atin, nang sa gayon, makamta natin ang kapayapaan sa mundo. Sa ikalimang wikang ito, ang hamon sa atin ni Jesus ay bigyan natin ng isang tasang malamig na tubig ang mga nauuhaw. Wika niya,
Kung sino man ang magbigay ng isang tasang tubig sa mga bata sa pangalan ng isa sa aking disipulo, sinasabi ko sa inyo, siya ay magkakaroon ng gantimpala. Hinahamon tayo ng Jesus na tulungang patiring ang uhaw ng ating kapwa. Dahil katulad ng Jesus, tayo din ay nauuhaw. Uhaw sa kagalingan ng Diyos na ayusin ang sarili nating buhay, na puno ng sakit, dala ng pangungulila, matinding mga pagsubok at kamalian sa buhay. Ang ating kaluluwa ay tuyok at nauuhaw sa salita at pagmamahal ng Diyos. Nais niya tayo maging daan upang mas makilala at mapalapit ang ating kapwa Kristiyano sa Kanya. At kaya ang pumasok ang Diyos sa ating mga puso. Sa pagsasabuhay at paggawa sa tungkulin natin bilang mga tampal na tagasunod ng Kristo, sa pagtulong natin sa mga higit na nangangailangan at sa pangangalaga natin sa kanyang mga likha, siguradong unti-unti natin matitibhaw ang uhaw ng Kristo. Panalangin. Panginoong Jesus, Ikaw ay uhaw doon sa krus, hindi lang sa tubig, kundi pati sa aming pagmamahal. Naway gamitin mo ang iyong biyaya upang aming mapagtanto kung saan mo hinahangad ang pagmamahal pananalatata. Gabayan mo sa iyong banal na nananabig sa aming pananalig. Isinusuko namin sa iyo ang nilalaman ng aming puso at ang pagmanais namin sa iyong pagmamahal. Inahahandog namin sa iyong kalinga ang aming puso na uhaw sa iyo at naway mapatid mo ang aming uhaw sa mga bagay na hindi namin mahanap. Ito'y hinihinay ko sa iyong banal na pangalan. Siya nawa.